Okay, good day everyone. Now we will be talking about your hyperparathyroidism. Okay, pag sinabi nating hyperparathyroid, okay, different siya sa hyperthyroidism. Okay, so ibig sabihin, parathyroid, not the thyroid gland itself. Okay, so pag sinabi natin again, hyper, it is what? Excessive secretion of your parathyroid hormone or your PTH or your parathormone resulting in what? Hypercalcemia, abnormal bone, kidney, and neuromuscular function. Okay. So ano ba kasi ang ginagawa ni parathyroid hormone natin? Okay? Remember, ina-activate niya yung osteoclast natin. Okay? So pag sinabi natin ina-activate niya yung osteoclast, okay? Nagkakaroon ng bone resorption. So, ibig sabihin, lumalabas yung calcium from your bones na pumupunta saan? Sa intravascular ninyo. Sumasama siya sa blood. Okay, so ibig bang sabihin, pwede bang dumami yung blood, yung calcium sa blood? Okay? Yes, okay? Dadami yung calcium sa blood mo, causing your hypercalcemia. Okay? Pangalawa, it activates your osteoblast. Okay? Sorry, this should not be activate. It should be inhibits. Okay? Inhibits. Sorry for that. Erase ko lang. It should be inhibit. Okay? Inhibits osteoblast. Okay? Ini-inhibit niya yung what? Yung bone formation. Okay? So, ibig sabihin hindi nagkakaroon ng bone formation. Ano ang mas na-activate? Yung osteoclast ninyo. Okay? So, nagkakaroon ng bone resorption or pwede magkaroon ng bone destruction. Okay? Now, what are the modifiable and non-modifiable risk factors? Okay? Ito yung mga factors that increases the risk of having your hyperparathyroidism. Okay, first is your low calcium or vitamin D intake. Okay, saan ba na-absorb okay ang calcium at vitamin D ninyo? Okay? Malamang, 'di ba, sa GI ninyo, 'di ba? So ibig sabihin pag nagkaroon ka ng problem sa GI mo, pwede ka magkaroon ng low calcium or vitamin D intake. Okay? Tama, okay. And then poor management of your chronic kidney disease. Okay, ang problem mo ngayon dito sa may chronic kidney disease mo, saan na-activate ang vitamin D? Okay, it is activated in your kidney. Okay, so pag nagkaroon ka ng problem, okay, sa kidney mo, magkakaroon ka ng problem saan? Sa vitamin D, causing what? Okay, reabsorption or sabihin na natin absorption, okay, of your calcium saan sa may GI ninyo. Okay, sedentary lifestyle and your dehydration. Okay, sedentary lifestyle or your dehydration. Next is non-modifiable risk factor, which is your female. Okay, and then age 50 years old, genetic syndrome, and then chronic renal disease. Chronic renal disease. Okay, pag nagkakaroon ng problem saan? Nagkakaroon ng problem saan? Sa inyong kidney. Okay, so now etiology natin. Okay, so pagdating sa etiology, ito yung sinasabi natin that main causes of your disease. Okay, so ibig sabihin meron tayong primary, secondary, and tertiary. Okay, primary when, okay, sinasabi natin primary hyperthyroidism when the parathyroid itself, okay, yung parathyroid mo mismo ang may problem. Okay, so ibig sabihin may parathyroid adenoma. This is the most common. Parathyroid hyperplasia kapag dumami yung cell saan sa parathyroid ninyo, and then parathyroid carcinoma, pero rare lang naman to. Secondary hyperparathyroidism, ito yung mga ibang reason na, okay, such as your chronic kidney disease, ano pa, vitamin D deficiency, and your malabsorption syndrome. Okay, pagdating naman sa tertiary natin, ito yung long-standing secondary hyperparathyroidism causing autonomous PTH secretion. Okay? So that's your tertiary. Now, what happened? Okay, what happened? Dahil merong parathyroid adenoma or hyperplasia, 'di ba? Nag-i-increase yung what? PTH secretion ninyo. Okay? Again, ano ba ang ginagawa ni PTH ninyo? It regulates your what? It regulates your regulates your calcium and your phosphate, okay? Your PO4, phosphate, okay? So, ano nangyayari? Nag-i-increase ang bone resorption, okay? Nagkakaroon ng osteoclast activation. Ini-increase niya yung calcium, okay? Release into the bloodstream, okay? So, yung calcium natin, okay,
lumalabas sa bones, papuntang blood, okay? Papuntang blood, okay? So ngayon, kapag nawala ang calcium sa bone mo, okay, what will happen? Nagkakaroon ng decrease in what? Bone density, okay? Pwede maging porous yung what? Pwede maging porous yung bones ninyo, okay? So, sa blood naman, pag nag-increase yan, nagkakaroon ng increased serum calcium, okay? So, pwede magkaroon ng hypercalcemia, okay? Hypercalcemia, okay? Pagdating naman sa kidney, ini-increase niya yung renal calcium excretion, okay? Tawag dito, pag sinabi natin increase renal calcium excretion, from the word excrete, nilalabas niya, okay? Nilalabas niya ngayon, okay? Pagdating sa kidney, okay? And then, dinedecrease niya ang phosphate, okay? Ngayon, pag ini-increase niya ang calcium excretion, nagkakaroon na ngayon ng hypercalcemia affecting bones, kidneys, GI tracts, and your CNS. Okay? CNS. Now, isa-isay natin. Pagdating sa skeleton or sa skeletal system niyo, nagkakaroon ng bone pain. Okay? Or pathologic fracture or osteoporosis. Okay? Bakit? Remember, kasasabi ko sa inyo kanina, yung bones kasi ninyo, di ba, lumalabas yung calcium doon. Okay? Lumalabas. So, yung bones mo pwedeng maging marupok, okay? Kaya nagkakaroon ng fracture, nagiging porous yung bones, kaya nagkakaroon ng osteoporosis, okay? Pwede rin magkaroon dyan ng pain, okay? Pagdating naman sa kidney, dahil sa sobrang dami ng nag-accumulate na calcium mo, it could lead to what? Your kidney stones, okay? Your nephrolithiasis, okay? Dahil gusto niyang i-extract yun, nagkakaroon ng polyuria at saka polydipsia, okay? And then, gastrointestinal, okay? Sa GI ninyo, pwede magkaroon niya ng anorexia, nausea and vomiting, constipation, peptic ulcer, and your pancreatitis, okay? Sa neuromuscular naman natin, yung muscle natin nagiging weak, okay? And then yung deep tendon reflex natin nagde-decrease, okay? Decrease ang tendon reflex, okay? Fatigue, nagkakaroon din yan. And then sa my cardiovascular system natin, tinatanong yan, nagkakaroon ng hypertension and then arrhythmias, okay? Especially shortened QT interval, okay? Pag sinabi natin shortened QT interval, normally this is your PQRST, okay? That's PQRST, okay? Pag sinabi natin QT interval from Q to your what? To your T, okay? Nagiging shortened daw. So, ibig sabihin kung ito yung normal, okay, mas dumidikit siya, okay? Mas nasa-shorten to yung interval ng Q at saka T nyo. Neuropsychiatric, pwede magkaroon ng depression, confusion, and your memory impairment, okay? So, yan yung pwedeng mangyari saan? Sa may hyperparathyroidism ninyo. Now, punta tayo sa may diagnostics ninyo, okay? Diagnostics and laboratory findings, okay? Makikita mo sa blood mo mataas ang calcium, okay? Dahil mataas ang PTH mo, ilalabas ngayon yung calcium mo from your bones papupunta sa serum mo sa blood, tataas ang serum calcium, okay? And then increase ang parathyroid hormone, okay? Increase ang parathyroid hormone. Ano pa? Decrease ang serum phosphate, okay? Sa primary saan? Sa primary hyperparathyroidism ninyo, okay? Sa may hyperparathyroidism. Okay, and then alkaline phosphate bone turnover, increase yan. Okay, increase urinary calcium and decrease vitamin D. Saan naman? Sa may secondary hyperparathyroidism ninyo. So, now, ano naman yung ginagamit natin ng mga imaging? Okay, neck ultrasound. Okay, your sesame B parathyroid scan. Okay, ginagamit natin to locate parathyroid adenomas. Okay, and then we have your bone density scan or your ginagamitan natin ng DEXA na bone density scan. Ano ba yung DEXA? Dual Energy X-ray Absorptiometry. Okay? So, ibig sabihin, makikita natin kung narire-absorb ba yung mga calcium natin sa bones. Okay? Makikita natin yung bone density. Makikita mo yung tawag dito, pag-form ng mga bones. So, makikita mo parang sa X-ray na porous ba yung bones mo. Ganon. Okay? So, dun mo makikita. And then, renal ultrasounds. Okay? Pwede mong makita yung stones. And then, we have your medical treatment. Okay? Medical treatment natin, hydration with IV fluids. Bakit? Okay? To prevent
what? Formation of the stones, okay? Ano yung mga stones na yun? Yung nephrolithiasis natin, okay? Nagbibigay din tayo dyan ng what? Ng loop diuretics, especially your furosemide. To what? To increase calcium excretion. And then we have your biphosphonates, okay? Inhibits bone resorption, okay? Yung biphosphonates natin. Calcimimetics, okay? Sinacalcet pala, sorry. It decreases your PTH secretion. Dinedecrease nyo daw yung PTH secretion ninyo. And then vitamin D supplementation sa may secondary type of your hyperparathyroidism. Okay, complication of your medical treatment, pwede magkaroon ng electrolyte imbalance, okay, especially your calcium, your phosphate, your sodium, and your potassium. Okay, so sabi ko na nga sa inyo, pwede magkaroon ng hypocalcemia, okay, renal strains, okay, and then GI irritation because of the use of biphosphonates, okay? Surgical treatment, parathyroidectomy, okay? It's the removal of your parathyroid gland, okay? This is a definitive treatment. Pag sinabi natin definitive treatment, this is the primary medical intervention, okay? Bakit? Anong ginagawa natin dyan? It's the removal of the adenoma or hyperplastic glands, okay? Surgical complication, pwede mag-cause ng hypocalcemia. Bakit? You remove the one na nagpo-produce ng what? Ng parathyroid hormone ninyo, okay? So, pwede mo magkaroon ng what? Ng hypocalcemia yung pasyente nyo? Yes, okay? Ito yung sinasabi nila na hungry bone syndrome, okay? Laryngeal nerve damage, okay? Nagkakaroon ng hoarseness of voice. Bakit? Sa may lalamunan ka kasi mismo magkakat, okay? So, possible ba na ma-damage long laryngeal nerve? Yes, okay? So, paano mo i-assess? Let your patient speak, okay? Pag nagkaroon ng hoarseness of voice, ibig sabihin nagkaroon ng laryngeal nerve damage, okay? Bleeding or hematoma, okay? Chine-check din yan. And then your infection. Sorry for that. Okay? Paano mo i-assess ang bleeding? Okay, you slip your hands dun sa back ng nape, okay? Sa nape, sa back ng neck ng pasyente mo, okay? Nursing priorities natin, prevent complication of hypercalcemia, okay? Maintain fluid and electrolyte balance, monitor post-operative hypocalcemia, prevent bone fractures, and promote renal function, okay? Nursing interventions natin dyan, okay? Assessment, monitor calcium level, okay? Monitor calcium level, and then assess bone pain and fracture risk. Monitor also the urine output of your patient, observe mental status changes, ECG monitoring for dysrhythmias. Kasi nga, nagkakaroon ng QT, yung QT interval natin is what? Nagiging shortened, okay? Nagiging shortened, okay? Therapeutic interventions natin, encourage oral fluid intake. Painumin yung pasyente. Promote mobility to prevent bone loss, okay? The more the activity, the more na nagiging compact yung bones ninyo. Bakit? Yung activity kasi natin, tinutulungan niya na pumasok yung what? Pumasok yung calcium from your blood papuntang bones niyo pag nagkakaroon ng activity, okay? And then administer prescribed medication, strain urine for stones, okay, para ma-check, okay? And then post-op, assess for hypocalcemia, yung Vostek sign natin or your Trousseau sign, okay? Your Vostek sign or your Trousseau sign, okay? Paano mo malalaman ng Vostek? Saan yan? Sa face. Nagkakaroon ng twitching, okay? Ito naman, Trousseau sign sa may hands. Okay, nagkakaroon ng flexion. Okay, pag nilalagay mo yung BP app. Okay, and then priority nursing diagnosis natin, risk for electrolyte imbalance, risk for impaired renal function, acute pain related to renal stones, risk for injury, and your fatigue. Okay, bakit nagkakaroon ng fracture? Okay, kasi because of your bone resorption. Okay, resorption. General nursing intervention natin, encourage hydration, promote ambulation and weight-bearing exercise, fall prevention strategies, okay, to what? Okay, prevent injury, okay, prevention, this is your prevention of injury. Kasi nagkakaroon ng pathologic fracture yung pasyente nyo, okay, nutritional support, adequate calcium and vitamin D as ordered, continuous lab monitoring, okay, and then nursing education natin, importance of follow-up calcium testing, and then you need to educate how to recognize symptoms of hypo and hypercalcemia, maintain hydration, avoid excessive calcium intake unless prescribed, post-surgical instruction, and warning signs. Okay, special consideration natin when it comes to your hyperparathyroidism. Okay, sudden drop in calcium post-surgery is a medical
emergency, okay? Sudden drop of calcium, okay? So again, paano mo malalaman, okay? Paano mo malalaman? Okay, nagkakaroon ng what? Vostek sign, nagkakaroon ng Trousseau sign, nagkakaroon ng laryngospasm. Okay? So, chronic hyperparathyroidism leads to irreversible bone damage. Okay? Chronic. Pag sinabi natin chronic, matagal na mayroon siyang hyperparathyroidism at hindi natitreat, it could lead to irreversible bone damage. And then, kidney stone prevention is critical. Okay? So, kaya ini-increase natin yung oral fluid intake ng mga pasyente natin with hyperparathyroidism. Lifelong monitoring may be required. Okay? So that is your hyperparathyroidism.